Buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesukristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang Perlas ng Silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na nilikha pinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Pangonan, ay narito muli upang pangunahan ang episode 418 ng Ride On the Ministry. Araw po ng Saturday, April 17, 2021. Yes, ang Ride On the Ministry, ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service. Manalangin tayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Mahabagin at mapagmahal na Diyos, dulutan mo kami ng kagalakan sa aming paglapit sa inyo ng sama-sama upang Ikaw, Panginoon, ay aming makaulayaw ng personal at sama-sama na mayroong pagpapasalamat dahil Ikaw ang siyang gumising nagpala sa amin. Salamat po, O Diyos, sa panibagong oportunidad na pinagkaloob mo sa ganitong napakahalagang gawain. Mahayag ka sa aming mga buhay, maghari ka sa amin, puspusin mo kami ng iyong Santong Espiritu. Dulutan niyo kami ng maayos na daloy ng gawain, pati na ang internet at signal. In the mighty name of Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Tayo po'y humingi ng paumanhin sa bawat isa sapagkat naantala, nagkaroon ng technical problem. Pero ngayon ay handa na tayo na lumapit sa ating Panginoon. Cleanse me from
sin and set me free. Hallelujah at amen sa ating Panginoon. At yung awit na yon ay ituring natin na isang pagkakataon na tayo po ay tunay nga naman na bukas ang ating mga puso at isipan at buhay upang tayo ay saliksikin ng ating Panginoon. At gayon din na kung saan anuman ang ating mga pagkukulang, anuman ang ating mga nagawang kamalian sa Kanya at gayon din sa ating kapwa, ay tunay nga naman na atin pong pinagsisisihan at inihingi ng Kanyang pagpapatawad sa atin. At yan naman ay malubos na gagawin ng Panginoon, ang Kanyang pagpapatawad dahil mahal niya tayo, nakikita niya na tayo po ay sincero sa ating paglapit sa Kanya. Ngayon na itutuloy po natin ang ating tinatalakay patungkol sa panalangin ng Apostol Pablo ng pagpapasalamat para sa mga Christians o kapatiran doon sa Pilipos. Nagamit po natin ay ang King James Version, ang Full Gospel Study Bible at gayon din ang Magandang Balita Biblia na salin. Nang pinaka-passage natin ay masumpungan natin sa Philippians chapter 1 verses 3 to 11. At ating mga natalakay sa mga nakalipas patungkol dito na kung saan nung una ay napakahalaga naman always in every prayer request for joy. Yan ang tinalakay natin ng verses 3 to 5 and then being confident verses 6 to 7 and then verses 8 to 9 kahapon ay love may abound in knowledge. Ngayon tututok po tayo sa verse 10. Akala ko matapos natin ngayon pero itutuloy pa natin sa verse 11 sa darating na Lunes to complete our series sa ating pong tinatalakay. Ang sinasabi sa verse 10, mga karaydon sa ating Panginoon ay that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay, sa gayon na pagdating ni Kristo, masumpungan kayong malinis, walang kapintasan. Pinagpala tayo ng Diyos sa pagkabasa ng isang bersikulo na iyan. So ang ating pong tatalakayin excuse me po, ay doon sa kanyang sinabi ni Apostol Pablo na be sincere. Yes, be sincere and without offense, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. At masumpungan natin na kayong malinis, walang kapintasan. Yes, importante yung sinabi ni Apostol Pablo, sincere, sincero, na yan ay kaakibat ng usapin ng faithfulness. At gayon din ang usapin ng pagiging loyal.
pagiging matapat. Maraming mga termino na kung saan ay doon tumutungo kung ano ang ibig sabihin. Pero importante yan, be sincere and without offense. Ngayon, ano ba itong salitang sincere, mga kapatid sa Panginoon? Ginagamit din yan sa mga liham Di ba? Kung sa simula ay sinasabi doon ay dear o kaya dearest. Pagkatapos doon sa bandang huli, bago yung pangalan ng sumulat, ay meron pang nilalagay na hindi man lahat, pero nalalagay yung salitang sincerely. Yes, na meron pang kasamang yours, sincerely yours. Yung iba naman ay ginagamit na faithfully yours. At yung iba naman ay ginagamit loyalty yours. O kaya ay ginagamit ng iba ay lovingly yours. Di ba? Ngayon, itong sincere, na kung saan ang ibig sabihin dito ayon doon sa aking nabasa, ang sinasabi ay sincere means without any mixture of evil. Without any mixture of evil. At ang isa pa na sinabi niya ng meaning nito, completely pure. Yes, completely pure. Di ba? Walang kaakibat o kahalo na kung saan ay kasamaan. Without any mixture of evil. Yun talagang usapin ng pagiging sincere, pagiging matapat. Yes, pagiging sincero na nakabatay sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sincerity na kung saan ito ay wagas, totoo, hindi nagpapanggap, hindi dalawang klase yung pagkatao. Ay sa ito sa napaka-importanting kinakailangan po na mataglay ng tao. Completely pure. Di ba? Completely pure. Talaga naman kompleto yung pagiging malinis, dalisay. Yes, dalisay. At walang kapintasan. Ngayon, sinasabi naman without offense. Walang kapintasan. Itong akin nabasa, ang kanya namang sinabi na meaning ay blameless. Not causing offense to God or other person. Blameless, wala siyang kapintasan. At gayon din na kung saan ay hindi rin nakagagawa ng bagay na kung saan ay offense o laban sa Diyos at gayon din sa iba. Pero itong sinasabi na Apostol Pablo ay tila bagang napakahirap na panuntunan sa buhay ng tao na kanyang maisabuhay. Ayon sa sinasabi ng definition nito na without any mixture of evil.
or completely pure, na walang kapintasan. Pero sa totoo lang ay lahat tayo ay merong kapintasan. Di ba? Amin po natin. Lahat tayo ay nagkukulang, lahat tayo ay prone to do evil things. And even evil offensive acts against God at gayon din sa ating fellow human being. Pero ang kagandahan ng mananampalataya kay Jesus, marunong siya kung paano lumagay, saan sa tama. Gayon din na kung saan ay meron siya lagi na kung saan ay pagsasaalang-alang. Na kung saan ay gawin niya ang isang bagay, magdesisyon siya sa isang bagay ay pinag-iisipan ng makaulit na beses, isinasangguni sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin kung ano nga ba ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang nais ng Diyos? Sa mga bagay-bagay na ito sa paghanap sa mundo na kung saan ay nagbabagong panahon. Mundo na kung saan ay napakaraming influences. Napakaraming mga temptations, napakaraming mga bagay-bagay, mga pangyayari, at alok ng sanglibutan na kung saan ay masusubok. Kung gaano kalalim yung ating pagiging sincere sa Kanya. At gayon din yung ating pagiging sincere sa buhay natin mismo. At gayon din kung paano tayo sincere sa ating mga sinasabi. At gayon din kung paano tayo talagang sincero sa ating ugnayan sa isa't isa. Lalo na sa mga ugnayan na kung saan ay napaka-importante, na kinakailangan that we ought to be steadfast in our sincerity of what is being said. It must put into practice. Kung ano ang sinasabi ay isinasagawa, ginagawa. Di ba? Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos sapagkat binibigyan tayo lahat ng pagkakataon upang sa ganon ay hindi man tayo kasimperpekto na walang dungis, walang kapintasan, ay dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. At gayon din sa grasya at habag ng Diyos, sa presensya at paggilos, kapangyarihan ng Kanyang banal na Espiritu at lahat ng mga available inspiring words, teachings, mula sa banal na kasulatan, lalo na sa mga katuroan ng ating Panginoon Jesucristo ay tunay nga naman na binibigyan tayo ng pagkakataon na kung saan patuloy tayo na pinapaging dapat ng Panginoon. Patuloy tayo na nilulubos ng Panginoon, patuloy tayo na pinapaging banal ng ating Panginoon.
Kaya yung sinasabi na Apostol Pablo, masumpungan kayong malinis. Walang kapintasan. Kaya yun ho ang ating direksyon. Doon nakatutok ang isip, ang puso, ang buhay natin. At iyan ang kanyang panalangin at pangaral, gabay sa mga mananampalataya kapatiran doon sa Pilipos. Kaya nga itong pinag-uusapan natin mga kapatid sa Diyos ay meron din kinalaman sa usapin ng holiness, ng kabanalan. Na kung saan ang kabanalan na ito mga karaydon sa ating Panginoon, na ito ang siyang isa sa mga tinatawag natin di umano. The ultimate aim ng lahat ng mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sa liwanag ng kanyang pagbabalik na muli. Kaya pansinin niyo sinabi ni Apostol Pablo diyan na till the day of Christ. Sa gayon pagdating ni Kristo. Diba? Kaya nga yung ating aim, yung layunin natin, yung vision natin, aspiration natin, nakatanaw, nakatuon sa panghinaharap, subalit sa pangkasalukuyan, ay nagiging oportunidad ng pagkilos kung paano yung ultimate aim na yan natin bilang mga mananampalataya patungkol sa kabanalan. Nang siya naman nagiging isa sa mga bunga nito ay yung ating pagiging sincere. Yes, pagiging sincere and without offense. Gayun din mga kapatid sa Panginoon. Napakahalaga yung pinag-usapan natin na kahapon. Mga ka-ride-on sa ating Panginoon. Love may abound in knowledge. Kung kaya't very strong and profound. Mga ka-ride-on sa Panginoon, that only by an abounding love, yes, sa pamagitan ng maibayong pag-ibig ng Diyos, na kung saan ay kanyang ipinadaloy. Kanino? Sa atin, sa ating mga puso. Sa paanong paraan? O sa paanong naging paraan at sa paanong magiging paraan pa sa araw-araw? Diyan ngayon papasok yung patuloy na presensya ng kapangyarihan at ng paggilos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon Jesucristo. And of course, mga kapatid sa Panginoon, yaong ating lubos, walang labis, walang kulang, na alin ang ating commitment, ang ating dedikasyon na importante sa pananampalataya natin at gayon din sa ating pagiging sincere without offense.
Dito ngayon na pumapasok mga ka-ride-on sa Panginoon, na itong ating lubos, maibayon na commitment natin at dedikasyon sa Kanya. Sa Kanya mismo at gayon din sa mga salita ng ating Panginoon. Na kung saan mga kapatid sa Diyos, itong mga bagay na ito, importante at kailangan sa pinag-uusapan natin. That it will be sincere and without offense till the day of Christ. Sa gayon, pagdating, ni Kristo. Sa gayon, pagdating ni Kristo, masumpungan kayong malinis. Walang kapintasan. Di ba? We have to desire this. We have to request to the Lord Jesus Christ to help us to really become sincere and without offense, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, sapagkat hindi natin kakayaning magagawa ito. We need the continuing presence of the Lord Jesus Christ, He being our Lord and Savior, our great shepherd, our great provider, our great healer, and so great is His faithfulness in dealing with us and even in every uttered word na Kanyang inireveal sa atin. Kaya nga lahat ng mga pangako ng ating Panginoon ay tinupad Niya. At maging itong Kanyang pagbabalik muli, tuto pa rin ng Panginoon. Ano bang sinasabi doon sa Romans chapter 5 verse 5? And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Diba? Ika na Apostol Pablo, sapagkat hindi tayo mabibigo. Hindi raw tayo mabibigo. Saan? Sa ating pag-asa. Anong kadahilanan? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos. Saan? Sa ating mga puso. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob na sa atin. Di ba? Kaya nga ho, sa usapin ng pagiging sincere and without offense, kung ang tao o sino man sa atin ay talaga naman tapat, maaasahan, at nakabatay sa kanyang pagiging sincero sa Diyos at gayon din sa salita ng Panginoon, na kung saan ay hindi kailanman mawawalan ng pag-asa. At dahil importante at maliwanag sa Kanya na mayroong pag-asa kay Jesus, alam Niya. Pinahangawakan Niya na kung saan ay hindi siya mabibigo. Kung hindi man siya mabibigo, sapagkat merong nangunguna, merong tumutulong,
upang sa ganon ay hindi siya mabigo, kundi magkaroon ng katagumpayan, katuparan, ang pag-asang minimithi. Kaya napaka-importante ang pag-ibig ng Diyos na Kanyang ibinuhos sa ating mga puso, na kailangan na manatili yan sa ating mga puso, na mag-ugat sa ating mga puso at kabuuan ng ating pagkatao bilang mga mananampalataya. Gayon din na kung saan ay nagmamanifest sa ating buhay, panloob at panlalim, upang ito ay dumaloy din sa ating malabas na buhay at kapahayagan sa iba't ibang klase ng ugnayan natin sa Kanya, sa ating mga sarili, sa pamilya, sa iba, sa church, sa lipunang maikli o kaya'y maliit o katamtaman o pangmalawakan na sanlibutan kinakalooban natin. Kaya diyan ay napaka-importante, mga kapatid, sa Diyos na kung saan ay patuloy na si Jesus nasa ating mga puso. At gayon din kung paano mananatili si Jesus sa ating mga puso, nananatili rin ang Kanyang pag-ibig. At patuloy na yan ay Kanyang ibinubuhos upang tayo ay tunay naman na mamuhay na may Kristo Jesus, na may pag-ibig sa Kanya at gayon din sa ating kapwa. And through that, we need the presence, yes, the power and the acts of His Holy Spirit na Kanyang ipinagkaloob sa atin in order for us upang sa ganon ay tunay nga naman na sa ating pinag-uusapan, sincere and without offense, ay makakayanan natin, may sa buhay natin. And in the course of our journey, tunay nga naman, while continuously embracing the presence of the Lord and while continuously be guided and anointed by His Holy Spirit, at gayon din sa patuloy na kung saan nadidiligan tayo ng Kanyang mga salita at napagyayaman pa ang Kanyang ibinubuhos na pag-ibig sa ating mga puso. Di ba? Walang imposible na hindi tayo makapagtatagumpay sa buhay na ito. Lalo na napakahirap po ang ating pinagdadaanan. Maraming nabibigo sa panahon na ito. Sa isip pa lamang, iniisip na ang kabiguan. Sa damdamin ay damandama ang kabiguan. Naglulupasay ang isip at puso, nagagulumihanan, nadidepress. Rather than of rethinking, reappreciating, and re-embracing Jesus Christ and His love. At gayon din ang Kanyang Espiritu Santo at Kanyang mga salita. Well, mga kapatid, sa Diyos, ang pag-ibig ng Diyos na Kanyang ibinuhos sa ating mga puso, yan ay patuloy na Kanyang ibinubuhos. Sana patuloy tayo na bahain ng Kanyang pag-ibig. Sana patuloy tayong lulurin ng Kanyang pag-ibig. Na kung saan ang pag-ibig ng Diyos na iyan, na Kanyang patuloy na ibinubuhos sa ating mga puso, na kung saan ay patuloy natin na mararanasan
ang pag-ibig na yan ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mananampalataya. Kaya nga ho, mapalad po ang sanglibutan. Dahil ang pag-ibig na yan na iniaalok, ibinubuhos ng Diyos ay hindi lamang exclusive. Walang kinikilingan. Kaya nga sinasabi doon sa John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life." Kaya nga importante ang puso natin. Na kung saan, kung paano ang puso natin ay templo ng kanyang banal na Espiritu, gayon din templo ng kanyang pag-ibig. At kung yan ang talagang nakabuhos na nanahan sa ating mga puso, mahirap man maging sincere. Nang walang kapintasan, sana. Pero binibigyan tayo lahat ng pagkakataon na kung saan tinutulungan tayo na madalisay upang tayo ay maging matapat, upang tayo ay maging faithful, upang tayo ay maging loyal, at tabang tayo ay maging sincere. Sapagat tanging siya makagagawan niyan. Kaya ang importante yung sinasabi niya na ibinuhos. Yes, importante yan. "And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us." Shed abroad ang kanyang ginamit. Ibig sabihin na ibinuhos. At yan ay isang verb, mga kapatid, sa Panginoon, na kung saan yan ay tinatawag natin na present perfect tense, na kung saan nagsisignify na ang banal na Espiritu ay patuloy na ibinubuhos sa ating mga puso ang kanyang pag-ibig. Kaya nga it is in the ever-present experience of God's love, mga ka-ride-on sa Panginoon, that will indeed sustain us. And even assures us that our hope for future glory ay hindi ito ay nasa isip lamang, na hindi ito ay isang ilusyon lamang, kundi totoo. Yes, He sustaineth us. He assures us kahit na sa panahon ng tribulation, panahon ng paghihirap, panahon katulad ng ating nararanasan sa ngayon, nangyayari sa lahat ng bansa. Kaya ang kanyang binubuhos na pag-ibig sa atin, tinutulungan tayo, mga kapatid, sa Panginoon, upang tayo ay hindi mabigo kundi magtagumpay, na kapag move on, hindi tayo sumusuko, tuloy lang ang laban. Kahit mahirap ang ating pinagdadaanan,
Kung ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang banal na Espiritu at gayon din ang kanyang mga salita nasa ating mga puso, di ba, kakayanin natin magiging sincere without offense. Kaya nga, bago yung binasa ko kanina na verse 5, yung paunang dalawang bersikulo, ay ganito ang sinasabi, and not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit which is given unto us. Diba? Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata, sapagkat alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Yes, ipinagkaloob na sa atin. Kaya nga, importante itong pinag-uusapan natin. Mga ka-ride-on sa ating Panginoong Jesucristo, be sincere and without offense, na nakabatay sa pag-ibig ng Diyos, ginagabayan, pinagtatagumpay ng kanyang banal na Espiritu, na kung saan nakapagdudulot pa ng pag-asa at tagumpay, at gayon din na kung saan nananatili sa ating mga puso ang kagalakan, kahit na sa panahon ng karimlan, kahit na sa panahon ng mga pagtitiis, panahon ng mga problema, panahon ng karamdaman, panahon na nayuyugyog ang ating pananampalataya, panahon nitong global pandemic na ito, panahon ng kahirapan, panahon ng anumang klase ng ating pagbabata, panahon na kung saan minsan ay muntik na tayong mawala ng pag-asa, muntik na tayong manghina. Salamat na lang nandiyan ang dalawang kamay ng Panginoon sumasalo sa atin. Tinatapik tayo, hinahaplos tayo, at sinasabi sa atin na, I love you, my son. I love you, my daughter. I love you all. Don't ever quit. Just move on. No retreat, no surrender. Tuloy lang. Sapagkat ang sinumang magpapatuloy hanggang wakas ay siyang tatanggap ng putong ng buhay. Sapagkat yung kagalakan, maging sa panahon ng ating nararanasan paghihirap, ay tunay nga naman na nakapagbubunga ng pagtsatsaga, at gayon din ang ating mga pagtsatsaga ay nagbubunga rin upang tayo ay maging matatag, at gayon din ang katatagan dulot na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin ay nagbubunga rin ng pag-asa. Kaya nga tama sa Apostol Pablo na hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Kanyang Espiritu Santo, at ipinagkaloob na sa atin, ipinagkaloob na sa atin
Ang gawin lamang natin ay we have to appreciate that. We have to recognize that. We have to embrace that. And we have to sincerely and faithfully with the loyalty to instill in our minds, in our hearts, and in our total existence. And even as a Christian believer in the Lord Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid sa Panginoong Diyos, ang sinabi nga na Apostol Pablo doon sa ating pinakamay na passage mga kapatid sa Panginoon na kung saan tunay nga naman till the day of Christ, sa gayon pagdating ni Kristo. Kaya yung tinutukoy dyan ni Paul na pagdating ni Jesus Christ para sa atin ay sure na sure. More than 100%. Walang mintis. Dahil yan ay sure na sure at walang mintis. While we are still alive on earth. Di ba kinakailangan mga kapatid sa Panginoon na tayo po may patuloy na maging sincere. Sana ay pagdating ng ating Panginoon ay wala siyang makita sa atin. Yes. Nakapintasan. At gayon din na kung saan ay masumpungan ng bawat isa na malinis. Busilak sa kanyang harapan. Di ba, mga kapatid sa ating Panginoon? From being justified by faith to being sanctified by the Holy Spirit, towards Christian perfection, towards Christian holiness. Kaya nga ho, life indeed is a gift of God. Life indeed is a struggle, full of battles, full of struggles, full of circumstances, obstacles. Name it. We can name it all, every diversified situation that we may face from now on. At sa mga nakalipas ay marami na tayong naranasan. Pero nakalimot ba, pinabayaan ba tayo ng Panginoon? Hindi. Kundi tayo ang siyang nang iiwan sa Diyos. Tayo ang nakakalimot sa Kanya. Tayong nakakalimot sa Kanyang mga sinasabi na dapat natin gawin. Lalo na patungkol sa ating pinag-uusapan, be sincere. And without the offense. Kaya sinasabi ni Jesus doon sa John chapter 14 verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kapag naroon na ako at ipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako. At isasama kayo sa kinaroroonan ko. Yan ay maliwanag na sinabi ni Jesus. Yan ay maliwanag na pangako ni Jesus. At yan ay kanyang tutuparin. Dahil ang Diyos natin na nahayag sa pamagitan ng Jesucristo, full of sincerity and without the offense,
At yan ay nais niya na kung saan ay iparanas, ipalasap sa atin. Kaya nga ho sa ating pang-araw-araw na buhay, sigapin natin na tayo po'y maging tapat. Tayo maging loyal, maging sincero sa Kanya. Yes, sincero sa banal na Espiritu, sa Diyos Ama, at gayon din sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga pangako at sa Kanyang mga katuruan, at gayon din na tayo ay maging sincero din sa ating ugnayan sa ating kapwa. At gayon din ay sincere tayo sa ating mga sarili mismo. At maging daluyan tayo ng kalubusan ng sinseridad ng Diyos na Kanyang ibinuhos sa atin ng dahil sa Kanyang pag-ibig, na patuloy na ibinubuhos sa atin at gayon din ng Kanyang banal na Espiritu, na gumagabay, na nagpapatagumpay, kumikilos sa buhay natin. Lalo na sa panahon na ito na mahirap po ang ating pinagdadaanan. Ang tanong sa atin, gaano tayo kasinsir sa Diyos? Gaano tayo kasinsir sa mga salita ng Panginoon? Gaano tayo kasinsir sa banal na Espiritu? Gaano tayo kasinsir sa ating pagkikipagkapwa-tao? Gaano tayo kasinsir sa ating mga sarili at sa iba pang larangan? In other words, gaano tayo katotoo? Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon sa pagkakataon na ito. Hallelujah at praise the Lord. Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Ngayon ay ating pong i-recognize batin ang ating mga kapatid na kung saan ay birthday po nila sa araw na ito. Ilang mga pangalan ang nakarating sa impilan ng Ride On Ministry, katulad po ng kapatid na Rowena Tangonan ng Valenzuela City, Metro Manila. Gayon din kapatid na Alexa Tangonan Castro, at gayon din kapatid na Reverend Rudes Roda Sagalali ng Palawan, at gayon din kapatid na Maricela Paran, at gayon din kapatid naman Cargente Andres, at gayon din kapatid na Dr. Gloria Bernes ng Ramon Isabela, at gayon din kapatid na Karen Tangonan Malilin ng Sulana, sa Cagayan, at gayon din ang kapatid na Princess Teresa Leonan Velasquez Hermo ng Manila City, at gayon din ang kapatid na Army John Estrada Usalia ng Quezon Isabela, etc. Yes. Kung kayo po ay birthday nyo sa araw na ito, i-type nyo po at parating nyo sa akin. Kung meron kayong kasama sa inyong pamilya na birthday sa araw na ito, i-type nyo at iparating nyo sa atin. Tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito. O aming Ama at aming Diyos, na lumalang ng langit at lupa, nagpapasakdal sa buhay ng tao, at gayon din na nagpapatibay ng pananampalataya, nagpapataloy ng biyaya, at nagbubuhos ng patuloy na walang patid na pag-ibig mo. Purihin ka, winawalhati, O Diyos, sa buhay ng mga kapatid, O Ama, saan man sila naroon sa Luzon, Visayas at Mindanao, at gayon sa iba-ibang mga bansa sa buong mundong ito, na kung saan ay birthday po nila, katulad po ng mga pangalan na banggit, Panginoon, pati na rin po, Panginoong Diyos, lahat po ng mga sanggol na ipinanganak sa araw na ito, sa inyong malubos na pag-ibig at nais, Panginoon, sa bawat isa sa kanila. Yes, Lord Jesus. Maaari po ba na inyo pong personal na katagpuin ang mga kapatid na ito na birthday nila sa araw na ito, O Diyos, at inyo pong ipadarab sa kanila ang inyong presence. Dulutan mo sila, Panginoong Diyos, ng kagalakan, at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan bawat isa sa kanila hindi po makalimot na magpasalamat sa inyo at magtalaga ng kanilang mga buhay at mga iba pa
na kung saan pinagkatiwala mo sa kanila katulad ng pamilya na kinabibilangan nila. Katulad ng hanap buhay, meron sila. Katulad ng paglilingkod na ginagawa din nila, Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, tulutan mo sila lagi ng inyong pag-iingat, ng inyong pagliligtas, proteksyon, lalo na sa panahon na ito ng pandemya. Kalooban mo sila, Panginoon, na maayos na kalusugan. Ipagtagumpay mo, Panginoong Diyos, ang kanilang mga buhay, huwag silang mabigo. Lalo na sa kanilang pag-asa, lalo na sa kanilang pananampalataya. Lalo na, Panginoon, na nalulubos ang pag-ibig nila sa inyo at gayon din, Panginoong Diyos, na sila ay napagharian ng iyong banal na Espiritu at gayon din ng iyong banal na kalooban. Yes, pagpalain mo ang mga sanggol na pinanganak sa araw na ito. Pagpalain mo silang lahat, Panginoong Diyos, nang sila ay magsilaki na matibay ang kanilang katawan at gayon din, Panginoon, na malusog sila at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay darating ang panahon na kung saan sila po ay biyayaan mo ng matagumpay na buhay, maningning na buhay, Panginoon. Pagpalain mo rin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. The mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. At ngayon ay awitan po natin ang mga kapatid na ito na kung saan ay birthday ko na natin. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Hinihiling namin pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayo'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat, happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po sila na birthday celebrants at gayon din ng mga batang ipinanganak sa araw na ito. Hallelujah at amen sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Unay naman, napakabuti ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Yes, kahit na panahon ng global pandemic ay maaari pa rin tayo na magdiwang ng ating mga birthday, di ba mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. At kailan bang birthday niyo mga kapatid sa ating Panginoon? At ako ay matagal pa, February pa, yes. At sana ay mapabilis na matapos na itong pandemyang ito na pinagdadaanan natin. Pero lang ay lagi natin kapilas ang Panginoon sa tuwi-tuwi na. Yes, aming Ama at aming Diyos, salamat po na kami po, Panginoon, ay muli mong pinalalahanan sa pamagitan ng debosyon na ito, Panginoong Diyos, na inyo pong ibinuhos sa amin. Salamat sa inyong pag-ibig, salamat, Panginoon, sa inyong sincerity sa bawat isa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong kabanalan. Salamat, O Diyos, sa inyong malasakit. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng kabutihan
na inyo pong ipinararanas sa amin. Salamat din, O Diyos, sa bawat blessing ni pinagkakaloob mo. Salamat, Panginoon, sa bawat paggising sa umaga. Salamat, Panginoon, sa napakaraming mga opportunities na pinagkakaloob mo sa amin upang kami, O Diyos, ay patuloy na mabuhay sang-ayon sa iyong kalooban na magagawa namin, Panginoon, ang nais mo. At hindi po ang nais namin, Panginoong Diyos, kundi ikaw na siyang masusunod lagi sa aming mga buhay. Malubos ka, Panginoon, sa amin. At gayon, Panginoong Diyos, na kung saan ay gabahin mo kami lagi at tulungan mo kami lagi, Panginoon, upang kami rin, Panginoong Diyos, ay maging sincere sa lahat ng bagay at maging sa aming ugnayan sa iyo at gayon din sa kapwa at gayon din sa aming mga sarili, pamilya at lahat, Panginoon, lalo na sa panahon na ito na kung saan ay meron kaming mga pinagdadaanan na sitwasyon na talaga naman nasusubog ang bawat isa sa amin, O Diyos. Pero salamat na lang, nandyan ka lagi na sumasa amin, Panginoon, at walang mintis ang iyong pagpapadarama, ang iyong pagkilos at pagliligtas sa bawat isa, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Pinapanalangin po namin, Panginoon, ang lubos na kagalingan at kalakasan ng aming kapatid na Jong Melegrito dyan sa bandang Tuguegarao, Cagayan, sa nasa private hospital, Panginoong Diyos. Sa kanyang, nasa kanyang tiyan, Panginoon, na bukol kung saan, Panginoong Diyos, ay siya po ay sasalang sa operasyon. Panginoong Diyos, dalayan po namin, Panginoon, na matagumpay ang kanyang operasyon at gayon, Panginoong Diyos, na kung saan makararanas siya ng lubos na kagalingan, kalakasan, na maging maayos ang kanyang kalusugan, Panginoon, at gayon din na mapagpalas siya, Panginoon, sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na. O aming Ama at aming Panginoong Diyos, gayon din po na kung saan ang mga kapatid namin ay pinapanalangin din namin sa araw-araw, Panginoong Diyos, ay patuloy mo sila na dulutan ng inyong pag-iingat, ng inyong pagliligtas, at gayon din ng iyong paghahari, at gayon din ang pagtugon sa lahat po ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na. Katulad po aming Ama at aming Diyos ng husband ng kapatid na Mary Joy Tambanillo ng Tagbilaran City, Bohol, na kung saan, Panginoon, ay humupa at patuloy na makararanas na siya ng lubos na kagalingan at talakasan sa kanyang pangatawan mula sa kanyang tinamo, Panginoong Diyos, na trangkaso at pairugan mo, Panginoon, pagpalain mo ang kanyang buong pamilya at gayon, Panginoong Diyos, ang kapatid na Lito, manugang ng kapatid na Lady Lacandasan ng Marilao, Bulacan, na kung saan, Panginoon, ay nasa critical na sitwasyon siya. Dakilang Diyos, aming Ama, ay ayaw mo pinapanalangin na ikaw po ang siyang kumilos sa kanyang buhay, Panginoong Diyos. Pinakikiusap po namin na malagpasan niya itong pagsubok na ito, Panginoong Diyos, patungo sa lubos na kagalingan at kalakasan na kailangan niya makarecover siya, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang Alfonso Hospital na kung saan siya ay naroon. Pagpalain mo rin ang mga medical frontliners. Yes, mga gamot at gayon din higit sa lahat, Panginoon, ang aming mga panalangin, Panginoon, namin pong inuugnay sa inyo, O Diyos. Umaasa kami, Panginoon, na patuloy po na pagpalain niyo ang kanyang buong pamilya at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay ikaw po ang siyang magpala, Panginoon. Yes, sa kasalukuyan, O Diyos, ay nandyan siya sa bandang Philippine General Hospital. Kaya pagpalain mo, Panginoon, at hindi pala dyan sa Alfonso Hospital. O aming Ama, aming Diyos, we claim and we declare, Panginoong Diyos, ang pinakamabuti, pinakaminam para sa kanya, sa kapatid na Lito, Panginoon. Yes. Gayon din, Panginoon, ng buong pamilya ng mga Satorno, Panginoong Diyos, at gayon din ang kabuuan ng kapatiran ng Iglesia ng Maria Aurora Methodist Church, Panginoon, Aurora Province, Panginoong Diyos, na ikaw po ang siyang kanilang kaakibat, ikaw po ang kanilang kalakasan, proteksyon, at ikaw, Panginoong Diyos, ang siyang maghari at manguna sa kanilang kalagayan sa kasalukuyan, Panginoon. At dulutan mo, Panginoong Diyos, ng maayos na kalusugan, kagalingan, Panginoon, ng mga pamilya ng mga Satorno at gayon din, Panginoong Diyos, ang kabuuan ng Iglesia diyan, yes, sa pamumuno ng kanilang DSE Reverend Mercedita Valenzuela, Panginoong Diyos.
Yes, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat pamilya nila. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga kabuhayan, ang kanilang pananampalataya at paglilingkod ministeryo na ginagampanan. Yes. Ganyan, Panginoon, Diyos, ang kapatid na Bishop Joseph Agpawa and family, Panginoon, ng United Church of Christ in the Philippines. Amin pong ipinagkakatiwala, Panginoon, ang buong pamilyang ito sa inyo pong magagawa sa kanila, Panginoong Diyos, upang sa ganun ay makararanas sila, Panginoon, ng lubos na kagalingan at kalakasan, good health and wellness, at matugunan din ang kanilang ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, at patuloy, Panginoon Diyos, na maging matagumpay ang ministeryo at leadership ng aming kamanggagawang Bishop Agpawa, Panginoon. Yes, gayon din po, Panginoon, ang kapatid na Arsenio Art Million ng Kalasyaw, Pangasinan. Patuloy po namin na nilalapit sa inyo, Panginoon Diyos. At gayon ng kapatid na Arias Modrigo ng Batangas. Ang kapatid na retired Reverend Benjamin Asis Sr. and Miss Antonia Asis ng San Diego, California. At gayon din ang kapatid na Anidia Dakin Sargam, saman siya naroon. Gayon din ang kapatid na Miss Myra Cruz na nasa ICU. Aming Ama, aming Diyos, sa mga kapatid na ito ay meron silang mga pinagdadaanan din sa kanilang mga kalusugan. Yes, salain po namin, Panginoong Diyos, ang inyong pagkilos sa kanila, sa bawat isa sa kanila, Panginoon, at dulutan po ninyo sila ng lubos na kagalingan at kalakasan na kailangan po nila sa panahon na ito, o aming Ama at aming Diyos. Tulungan mo sila na sila ay maging maayos ang kanilang kalusugan, ang kanilang pangatawan, yes, at gayon din, Panginoon, na matugunan din ang kanilang mga financial need, at gayon din ang kanilang mga spiritual na pangailangan, Panginoon. Palakasin mo ang kanilang mga loob at pananampalataya, Panginoong Diyos. Yes, Lord Jesus, yes, ang mga pag-iusap na kung saan ay maging matagumpay ang virtual concert ng Christ Music Ministry ng ang Iglesia Media sa Pilipinas sa Palawan, Panginoon. Pagpalain mo ang gawain na ito sa April 30. Umasa kami, Panginoon, na ito po ay maging matagumpay, at gayon din, Panginoon Diyos, na pagpalain mo at pangunahan ang lahat po ng kakasangkapan ninyo, at gayon din, Panginoon Diyos, gabayin niyo sila sa kanilang mga preparation at sa aktual na event na ito, Panginoon, at virtual concert live, Panginoon Diyos, ay maging matagumpay, at gayon din, Panginoon, sa lahat po ng manunood at makikibahagi, at gayon din sa kanilang pagsuporta, sapagkat ito po ay isang fundraising virtual concert, Panginoon. Yes, mapairugan, Panginoon, ang pagsamo nila. O aming Ama at aming Diyos, i-claim po namin ang tagumpay at maging maganda at maayos na internet at signal, Panginoon. Gayon din, Panginoon, salamat po sa matagumpay na ginawang virtual online live streaming concert, Panginoon, ng kapatid Pastor Ruther Baklig kagabi. Yes, salamat po, Panginoon, sa iyong gabay sa kanya. Salamat sa talent of singing sa kanyang music ministry. Patuloy na pagpalain mo siya bilang isang pastor. Pagpalain mo ang kanyang ministry. Pagpalain mo ang kanyang ginagampanan na leadership sa kanyang destino. Pagpalain mo ang kanyang buong pamilya, at gayon din ang buong pamilya ng Makatugal at Baklig, Panginoon, sa iba't ibang mga ministries and leadership na kanilang ginagampanan, Panginoong Diyos. Yes, salamat po sa lahat po ng mga nagkaloob sa panahon na ito ng kanyang konsyerto, upang sa kanon ay makatugon sa panawagan para po sa pinansyal na pangangailangan ng Nanay Rebelina Makatugal, Panginoong Diyos. At higit sa lahat, Panginoon, ay ang kanyang lubos na kagalingan at kalakasan, good health and wellness, iparanas po ninyo sa kanya, at pagpalain po ang kanyang buong pamilyang hospital, ganyan mga medical frontliners, at sa lahat po ng kanilang mga pangangailangan. Yes, pinagkakatiluwal din namin, Panginoong Diyos, ang approval ng visa ng kapatid na Shaira Maria Balingge, nang siya ay makabalik na dyan sa bandang Maldives at makapagpatuloy sa kanyang trabaho. Yes, Lord, yes, Christ, nawa, Panginoon, ay mapairugan na maaga nang siya ay makabalik na, Panginoon, sa abroad, at gayon ni, Panginoon, na kung saan ay pagpalain mo ang kanyang kalusugan. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang kanyang pamilyang kinabibilangan ng mga Balingge, Panginoon, dyan sa bandang San Mateo Isabela. At gayon ni, Panginoon, ang kapatid na Nitz Bidon sa kanyang mga paghahanda, sa kanyang pagbabalik sa Kingdom of Bahrain. Tulungan mo siya at gabayan, at
Lahat po ng mga requirements kailangan niya ay matugunan, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang buong pamilya ng mga biton. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang kanyang kalusugan. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, lahat ng kanilang mga gagawin. Yes, Lord Jesus, tunay nga naman na napakabuti mo sa amin. At patuloy, Panginoon, ay pinapanalangin namin ng mga kapatid na kung saan araw-araw dinadala namin sa inyong banal na presensya. At ang iyong patuloy na pagkilos sa bawat buhay nila, Panginoon, ang kapatid na Jane Lumacan, na pamangkin ng kapatid na Achi dyan sa bandang Cebu City, Cebu, Visayas, sa kanyang pinagdadaanan sa kanyang lupang katawan, at ganyan kapatid na Jun Sanchez Rapanan ng Rizal Nueva Ecija, sa kanyang pinagdadaanan din na diabetes, at ganyan din ang kapatid na Nanang Esther Maria de los Trinos, na dating Juan Morker, na kung saan ay maging maayos na ang kanyang kalalagayan sapagkat siya'y bumagsak at nagkaroon ng fracture sa kanyang hip bone. Yes, gayon ni Panginoon ang kapatid na Ruel Lusong Ayumol ng Maribeles Bataan sa kanyang dialysis. At gayon ni Panginoon ang kapatid na baby Crisel Maria Pasay na suffering from kidney at cancer, Panginoon. At gayon ni kapatid na Telma Villarreal, Bilhamor Alamin, Hercules Amores Lord. Sila, Panginoon, ay mula dyan sa bandang Mindanao. Gayon ni Panginoon ang kapatid na Rose Hayag Pascual. Ang kanyang kalagayan po sa kanyang kalusugan. Gayon din ang kapatid na Maria Urbano na mayroong liver cancer. Iyasun Espiritu Domingo na mayroong pong ulcerative colitis dyan sa bandang Qatar. At gayon din ang kapatid na Lola Digonisa Biyay Kasiguran Domingo para sa kanyang alubos na kagalingan at recovery. At gayon din ang kapatid na Yoli Kako ng Valenzuela City, Metro Manila, Lady Lacandaso ng Manila, Bulacan, at gayon ng kapatid na Andrea Cruz na mayroong blood clot dyan sa bandang USA, at gayon ng kapatid na Rogerin Liaba na mayroong pong breast cancer dyan sa bandang Sinay, Ilocos Sur, at gayon ng kapatid na Joel Compuesto San ng Malolos sa kanyang pinagdadaanan. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Dr. Karina Roman ng Los Angeles, California, USA, at gayon ng kapatid na Jeanette Ann Flora Dongas ng Baguio City. At ang kapatid na Pastor Pe Oria, tagalikod ng United Methodist Church, yan sa bandang Malasin, yes, Santiago City, Isabela, at gayon din ang kanyang daughter na meron din problema sa kanyang puso. O aming Ama at aming Diyos, gayon din po ang biyanang babae at lalaki ni Ma'am Marites Bizedo ng Church by the Highway, Bacoor City, Cavite, na nasa Bacoor District Hospital na nagka-COVID, Panginoon. Ngayon ni Panginoon Diyos ang kapatid na June Mapalo, na kung saan ay nakaranas din, Panginoon, ng COVID. At ito po ay kapatid ng Reverend Darlito Mapalo ng United Methodist Church sa bandang Gamoy, Isabela. At gayon din, O Ama at aming Diyos, ang kapatid na sa Jocelyn Agbon. At ganyan kapatid na Merla Sembrano na meron pong colonist cancer stage 3 dyan sa bandang Imo City, Cavite. At ang kapatid na Connie Bulgado ng Caloocan City sa bukol sa kanyang tiyan for operation. At ganyan din O Ama ang kapatid na Hope Kabutahe at ang kanyang baby sa kanilang kalusugan, at gayon din sa paparating na tagumpay ng kanyang panganganak. At ganyan kapatid na Marlene Salcedo na membro ng Church by the Highway, City of Bacoor, Cavite, sa kanyang pinagdadaan din sa kanyang kalusugan. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Regional Bishop Roel Mora ng Iba Zambales. Yes, at ang kanyang pinagdadaanan din sa kanyang kalusugan. At gayon din ang kapatid Osias de Jesus na meron pong stage 2 colon cancer. Yes, sa bandang Bulacan. At gayon din, O Ama, ang kapatid na Sonia Mangubat Chamalyari ng Bataan na madaan din sa kanilang kalagayan na nagdadialysis. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Billy Patterson sa kanyang stage 4 cancer de pancreas yan sa bandang Georgia, USA. Clinton Siranod na frontline na nagka-COVID din. Imelda Tolentino, Nelson Tolentino ng Orani, Bataan sa kanilang pinagdadaanan, sa kanilang pangatawan. At gayon yung kapatid na Carolina Perol ng Pilar, Bataan. Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon ng Manena United Methodist Church, Barangay Manena ng San Luis, Pampanga, na meron pong problema sa kanyang left eye na may diabetic retinopathy, at meron din siyang problema sa bone. Ganyan kapatid na Emiliano Ruel Malyari na merong CA Salangs, nagkikemo. At ganyan kapatid na Ebe Estrella Reyes na merong problema sa kanyang kidney
at paa, at meron din albumina, sila dyan sa bandang dinalupian na Bataan, at gayon ni Panginoon Diyos ang mga matunan, Remy Matunan, Angelita Matunan, Rapi Matunan, at gayon din ang kapatid na Glycia Matunan na mayroong cancer, Pe Matunan, Annabel de la Rosa, at gayon ni Panginoon Diyos lahat ng merong karamdaman, laman ng hospital, laman ng klinika, laman ng quarantine, at gayon din sila na nasa loob ng kanilang mga tahanan. Yes, Lord Jesus Christ. Aming Ama at aming Diyos, we claim and we declare healing upon healing. Yes, recovery upon recovery. Good health and wellness upon good health and wellness. Blessings upon blessings, Panginoon, para po sa lahat sa kanila, Panginoong Diyos, ay tunay nga naman it will be granted by you, Panginoon Diyos. Gawin mo, Panginoon, ang siyang pinakamainam, pinakamabuti, Panginoon, para po sa bawat isa kanila, sa kanilang kabubuti at sa kaiayos ng kanilang kalusugan, Panginoon. At i-bless mo rin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan at matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw at sa tuwit-tuwina, o aming Ama at aming Diyos. Yes, Lord Jesus, sa lahat po ng tinamaan ng COVID-19, mga total cases ng pandemya ito sa Mandaco, sa Luzon, Visayas at Mindanao, at gayon sa iba-ibang mga bansa, Panginoong Diyos. Pagpalain mo silang lahat ng sila makararanas, Panginoon, ng ibayong kalusugan at pangangatawan, at gayon, Panginoon, na sila makararanas, Panginoong Diyos, ng total healing recovery, at matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, at gayon din sa spiritual na pangailangan nila. Pagpalain mo, Panginoon, at kasangkapan nila matagumpay lahat po ng mga kinakasangkapan nyo ng mga pagamutan, quarantine na facilities, at gayon, Panginoon, ng mga medical frontliners. Yes, pagpalain mo, Panginoon, at maging ang nagaganap, Panginoon, vaccination sa bawat dako, sa bawat bansa, Panginoong Diyos, na ito po, Panginoon, ay maging matagumpay. Pagpalain mo ang mga iba't ibang klase ng baksin, Panginoon, nang sa gayon na ito po ay mapagpala at hindi po makapipinsala sa buhay ng tao, hindi po magkaroon ng hindi magandang epekto sa buhay at kalusugan ng tao, Panginoon, kundi makapagdulot, Panginoong Diyos, upang mapalakas ang immune system at mayroong panlaban sa virus, Panginoon. Yes, pagpalain mo ang bawat bansa, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat po ng mga frontliners. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat po ng mga overseas Filipino workers, saman sila naroroon at gayon na kanilang pamilya. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, sa mga tagapanguna sa bawat bansa, mula sa pinakamataas hanggang doon sa pinakamababang katungkulan, Panginoon. Yes, sa national level at gayon din sa iba't ibang mga different branches in the government, at gayon din, Panginoon, ng mga ibang mga departments, agencies ng gobyerno, at gayon din, Panginoong Diyos, sa bawat rehiyon, mga provinces, sa bawat lungsod, at gayon din sa mga municipalities, at sa lahat ng mga barangay, at gayon din sa bawat pamilya, bawat individual, different sectors in the society, Panginoong Diyos, pagpalain po ninyo lahat. Yes, na may pagtagumpay lahat, at sa darating na maagang panahon, tunay nga na Panginoon ang aming sama-samang pinapanalangin na kung saan ay mag-flatten na totally yung curve ng pandemyang ito. At gayon din, Panginoon, na kung saan ay mawawasak na ito at matatapos in the mighty name of the living God, by your power, by your blood, and by your will, Panginoong Diyos. Marapatin mo, Panginoon. Yes. Kung paano na tinapos mo ng lahat, yes, mangyayari, Panginoon Diyos, na maging yung mga pangkasalukuyan at mga darating pa na kung saan ay kasangkapanin mo upang matapos ang hindi pa natapos. Pero ang tinapos mo, Panginoon, ay maging tungtungan, maging daluyan, Panginoong Diyos, panuntunan lahat ng aming tatapusin. Yes, ang aming pagtitiwala, ang aming paglilingkod, ang aming pagsisiwalat ng katotohanan, ang aming panalangin, pagkakaisa, Panginoong Diyos. Kaya nga po, patuloy po pagpalain mo lahat po ng mga churches, lahat ng mga church workers, yes, mga leader laiko, officers, at lahat po ng mga kaanib, mga existing local churches, mission churches, specialized ministries, missions na ginagampanan, even church-related institution, saan man po, Panginoon, sa buong mundo. Yes, anumang denominasyon, Panginoon Diyos, may you continue to bless all with your amazing love, with your grace, with your wisdom and knowledge, and of course, by the guidance and empowerment of your Holy Spirit, in order for us, by your grace, by faith, that we can do
Even the impossible we can do because of you, because of your presence, because of your living acts, because of your provisions and promises, because you are being with us, Panginoon. Yes, Lord Jesus Christ. Pagpalain mo lahat po ng mga nanunungkulan upang sila, Panginoon, ay maging matapat. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, sa kung saan sa iba't ibang mga problema ng bawat bansa, Panginoong Diyos, ay magkaroon ng kalutasan. Dalangin na, Panginoon, na kung saan ay mapuksa na matigil ang katiwalian at gayon din, Panginoong Diyos, matigil na ang mga nangyayaring krimen. Sa halip pa, Panginoong Diyos, ay mamukadkad ang kapayapaan at gayon din ang katarungan at pangmatagalan na kapayapaan, Panginoong Diyos. Yes, amin pong ipinapanalangin, Panginoon, ang kalalagayan po ng West Philippine Sea. Yes, sa pinag-aagawan, Panginoong Diyos, ng mga isla. Ang mga diumano, Panginoon, napakaraming mga barko, militiya ng China, Panginoon, at gayon din ang mga patrolya ng bansang China, Panginoon, na nasa sakop ng Pilipinas, Panginoong Diyos. Yes, Lord Jesus, dinadalain po namin that peace may reign, your presence may reign, your acts may prevail, Panginoon, at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ang para sa isang bansa ay para sa isang bansa. Kaya nga po, patuloy po na kayong kung saan ay kumilos po kayo sa bansang at China. Hindi naman sa itinatakwil namin sila, Panginoong Diyos, kundi pinapanalangin namin, Panginoon, na kung saan ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa kanilang mga isip mula sa Presidente at gayon din sa lahat ng mga nanunungkulan sa kanila, Panginoon. Yes, upang sa kanon ng para sa Pilipinas ay para sa Pilipinas. Yes, Lord, pagpalain mo at pangunahan ng Pilipinas, Panginoon Diyos, sa kanyang usapin soberenya. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ng maprotektahan ng likas yaman ng bansang ito, Panginoon, at gayon din ako kung saan, Panginoong Diyos, ikaw ang siyang maghalit manguna at ang iyong matatalas at karunungan, kaalaman, Panginoon, ang siyang mong ipaggalob, Panginoon, sa aming pamahalaan, sa mga nangunguna, Panginoong Diyos. Gayon din, Panginoon, as we prepare ourselves for the coming national election come 2022, Panginoon, na kung saan sa panahon na ito, na kung saan ay napapanood na sa YouTube, Facebook, yes, at iba pa, na mga apps, Panginoon, na kung saan ay meron ng ingay, Panginoon, nitong paparating na election. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na kung saan ito po'y maging mapayapa. Dalangin ng Panginoon na ito po'y maging makatarungan, na ito po'y maging patas, Panginoon, na kung saan ang tunay na demokrasya, Panginoong Diyos, ay siyang manaig at hindi po yung demokrasya. Yes, Lord Jesus, tinatas po namin ang bansang Pilipinas para sa eleksyon na paparating, Panginoon, upang maging malinis, maging wagas, at kung sino, Panginoong Diyos, ang iyong iluluklok ay yun, Panginoon, na tama at makatutulong at makapagbigay ng akma at matagumpay at maayos na pangunguna, Panginoon, sa isang bansa katulad ng Pilipinas, Panginoong Diyos. Now, Panginoon, na hindi na po magkaroon ng dayaan, kundi maging dalisay at malinis, Panginoon, na walang bahin, na walang mga bagay-bagay, Panginoong Diyos, na kung saan ay interbensyon ng anumang kadiliman at paghahasik ng anumang masamang motibo at gayon din ng mga banta at ang mga bagay, Panginoon Diyos, na kung saan ay makasasagga sa anumang nais ng iyong bayan, Panginoon, ng sambayanan na pipiliin, Panginoon, sa eleksyon na ito. Yes, Lord Jesus Christ, purihin ka at walhadin na tumasa kami, Panginoon Diyos, na kung saan pati ng aming mga buhay, aming pong ipinapanalangin, pamilya naming kinabibilangan, hanap buhay, trabaho, amin pong pinagkakatiwala sa inyo, Panginoong Diyos, at gayon ni Panginoon, na kung saan kami po ay patuloy na gabayan. Yes, patawarin kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at gayon ni Panginoong Diyos, na kung saan pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat, pati ng buong maghapon na ito, sa buong magdamag, at gayon din sa mga araw-araw pa na darating. Yes, kapayapaan sumaamin, ang tagumpay mo sumaamin. Ang pag-asa na hindi nabibigo ay patuloy na managana sa amin. Ang iyong pag-ibig patuloy na umagos, manahan sa aming mga puso at pagkasama-sama. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, na nakikibahagi nitong gawain nito, Panginoon.
ang kanilang mga presence, ang kanilang mga pamilya, pagpalain mo ang kanilang mga hanap buhay, ministeryong ginagampanan, pagpalain mo, pati ng kanilang mga kalusugan, maging maayos, at gayon ni Panginoong Diyos na kung saan natutugunan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Gayon din ang Ride On Ministry ay ating pong ipinapaabot ang ating pagkikisang damdamin sa buong pamilya ng mga Carol. Yan sa bandang magsaysay ng Bayumbong Nueva Vizcaya. Akin na pag-alaman kagabi ayon sa naka-upload sa Facebook account ng ating DS Reverend Nestor Ramos Tanggonan ng Metro Santiago District ng church doon. Yes, UMC ba o anong pangalan? Purihin natin ang Panginoong Diyos na kung saan yung pong regular na nakikibahagi sa ating Ride On Ministry ang kapatid na Ray Quirol, Pastor Ray Quirol ay sumakabilang buhay na. Hindi ko pa alam kung ano po ang naging sanhi, kung bakit siya ay hindi nakatawid sa buhay na ito. At yung kanyang picture na kinakita ay bata pa siya, pero talented ito, gifted ito, sapagkat napakagaling pong maggitara, napakagaling na mag-instrumental, at gayon din ay silang magkapatid. Yung isa naka-ukulele, yung isa nakagitara. Talaga naman marami silang uploaded na bunga ng kanilang ministeryo sa larangan po ng worship service, at gayon din sa larangan ng music, spiritual ministry. Kaya po rin ang Panginoon, salamat sa Diyos sa kanyang naging buhay at paglilingkod. At aming Ama, aming Diyos ay inyo pong ipagkaloob sa buong pamilya ng mga Quirol, Panginoon. Ang ipatuloy na pag-iingat, pagpapala at malubos, Panginoong Diyos, ang kaaliwan, ang kalakasan at pag-asa at biyaya, Panginoong Diyos, na kailangan po nila sa panahon na ito. Panginoon, ikaw po ang siyang sumubaybay at manguna sa kanila, Panginoon. Salamat po sa naging buhay, ministeryo at paglilingkod ng kapatid na Pastor Ray Quirol, Panginoon. Salamat po sa kanyang legacy. Salamat po, Panginoong Diyos, sa lahat po ng kanyang napagpala na mula sa inyo, na individual at kaanib po ng iglesia, Panginoon, na kung saan ay hindi po nasayang ang kanyang buhay. Hindi nasayang ang kanyang talent, hindi nasayang ang kanyang ministry, Panginoong Diyos, kundi siya man ay pansamantalang pumanaw na bumalik na sa iyong piling, Panginoong Diyos, ay hindi po tuloy yan na nawala sa kanila, kundi naroroon din siya sa kanila, Panginoon, dahil siya po ay inyo pong lingkod, tinawag, pinili at isinugo na naglilingkod, at sa kanilang mga isipan at puso at buhay, pamilya at iglesia, manatiling buhay ang alaala ng Pastor Ray Quirol. Unto thy hands, O Heavenly Father, we indeed entrust and commit the whole body, spirit, and soul of Pastor Ray Quirol for your continuing care and reign over him in your kingdom. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, Amen sa ating Panginoon. At maraming salamat po sa inyong presence sa pagkakataon na ito. Salamat po sa inyong pagkikibahagi. Salamat sa inyong pag-like, sa inyong pag-comment, sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry, at maging sa pagpalo ninyo sa page na ito. Hallelujah, praise the Lord. Ang Ride On Ministry patuloy nga naman sinasabi sa bawat isa sa atin, God bless and protect us all always. To the presence, the power, the acts of His Holy Spirit and His inspired words. At gayon din na stay safe and healthy always. Be kind to others. Always with love and care. To God be the glory always and forever. In Jesus Christ our Lord and Savior. Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, kumusta ho kayo? Yes, ang kalagayan ninyo, kumusta ang buhay ninyo, kalusugan ninyo at mga pangailangan ninyo sa araw-araw. Yes. Ngayon ay ating pong tignan, silipin ang mga ilang mga comments na nakarating po sa ating himpilan ng Ride On Ministry. At with thankfulness,
appreciation sa mga comments ninyo na ipinarating po ninyo ay tunay nga naman purihin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Yes. Tingnan natin, silipin natin. Yes. Yes, mula sa ating kapatid na yes, how are you my dear Erlino Passion dyan sa bandang Bangbangan, Nueva Vizcaya, Shuttle Bidyan at God bless Passion family. Palapakan po natin sila Lord dyan. Kayo pagpalain natin Panginoon ang kanyang comment. Good morning Bishop Litangonan, joining with my wife Liwliwa Joy Asis Passion. God bless with the 3 emoji of prayer. Your ministry from Crossroads, United Methodist Church, Bangbang, Nueva Vizcaya. Yes. Maraming salamat po at good morning din at stay safe po sa inyo lahat dyan. Hello kapatid na Liwliwa. Kaya kapatid na yes, how are you my dear Agnes Aquino Javier ng United Methodist Church yan sa bandang Santa Teresita, Cagayan, yes, Cagayan Valley. Yes, Shuttle Bidyan at God bless Aquino Javier and your family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay emoji of heart, kulay pink. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At yung pala sa kapatid na yes, added comment mula din sa kanya. Yes, isa pong mataginting na palapak na meron pong tumatalsik na kulay yes, yellow. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At amen sa ating Panginoon. Yes. How are you my dear Norly Magat dyan sa bandang Nabaliches? Yes, sa Quezon City, Metro Manila. Kumusta kayo dyan? Shuttle Bidyan at God bless ang Magat family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment. Morning po, Bishop and Ate Jean at Karaydon Ministry. God bless you all. Thank you very much at likewise. Uri ng Panginoon Diyos at gayon din pala sa ating kapatid na yes, how are you my dear Leti Lacandaso ng Marilao, Bulacan? Kumusta na? Shuttle Bidyan at God bless Lacandaso family. Palapakan po natin ang buong pamilya. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment, magandang buhay at mapayapa. Blessed your ministry, Bishop, and your family. Thank you very much at likewise. Kaya ba na sa ating kapatid na how are you my dear Nehemias Orpiada, kaanib po ng Malabon Central United Methodist Church, Malabon City, Metro Manila. Shuttle Bidyan at God bless Orpiada family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay good morning, Bishop. May the good Lord bless you all the time. Thank you very much at gayon din sa inyong lahat dyan. Yes, kayo din pala sa ating kapatid na Beth L. Gallego. Shuttle Bidyan sa bandang Kawayan City, Isabela. Yes, God bless Gallego family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay good morning po Bishop Leo Tangonan and family, and also to all our Karaydon ministry. Pagpalain po tayong lahat ngayon Saturday at magpakailanman. Yes, puri na Panginoon. Maraming salamat at gayon din sa inyo lahat dyan. Pagpalain kayo sa araw-araw sa Titipina at gayon din. How are you my dear Kumaring Lenlen Alsaga ng Malabon City, Metro Manila, Shuttle Bidyan. God bless Alsaga family. Palapakan po natin sila dyan ang kanyang comment. Good morning Bishop Tangonan and family. God bless and be safe always. Thank you very much at gayon din sa inyo dyan. Good morning, stay safe and healthy always. How are you my dear Diconisa Merlin Sebastian ng Bungabong Nueva Ecija at gayon din ng Pilipinas Kalinga. Ang kanyang destino dyan sa bandang Cabanatuan City Mega Church ng Pilipinas. Cabanatuan City Nueva Ecija, Shuttle Bidyan at God bless Sebastian family and your ministry and leadership. Palapakan po natin sila lahat dyan. Kanyang comment. Magandang buhay po sa lahat. Salamat sa Diyos sa panibagong buhay at kalakasan. Yes, thank you very much at gayon din lahat po sa inyo dyan at gayon din ang kanyang added comment. Salamat sa pag-ibig ng Diyos na binigay sa atin, kaya ibahagi din natin sa iba upang lumaganap ang pag-ibig na ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! How are you my dear kapatid na Vilma Domingo, kaanib po ng Pansol Methodist Church, Pansol Diliman, Quezon City, Metro Manila, Shuttle Bidyan at God bless Domingo family. Palakpakan po natin sila lahat dyan ang kanyang comment. Good morning sa buong pamilya po, Bishop. Medyo umaayos na kalagayan ng balay ko. Si Rose Hayag Paswal po, medyo nagkakalaman na daw po siya. Yes, dati ho ba wala siyang laman? Yes, sana bumalik na po ang kanyang pangangatawan po.
Gayon din po kay Myra Cruz, nasa ICU pa din po, makarecover po sana tuluyan ng gumaling sa COVID po. Salamat sa mga dasal po. God bless you, Bishop. Amen. Yes, palapakan naman natin ang Panginoon sa current development. Ang kapatid na ayan sa Rose Hayag Pascual. Yes, puri ang Panginoon na please extend my regards sa kanya. At ganyan natin patuloy ang pinangangin na kapatid na Myra Cruz na nasa ICU. Araw-araw pinapanalangin po natin yan. Puri ng Panginoong Diyos. Yes, God bless you all dyan sa bandang Quezon City. Kaya di ba ang kating kapatid na how are you my dear Tokayo? Yes, isa sa mga pangunahing leaders ng Capital Methodist Church dyan sa bandang Sito Balanga, Bataan. Shuttle with dyan at God bless the Guzman family. Puri ng Panginoon. Yes, kapatid na Rosalito de Guzman. Puri ng Panginoon ang kanyang comment ay pabiyayang buhay po with one emoji of prayer at mukha ng tao. Palapakan natin ang Panginoon. Yes, salamat po at magandang buhay din po sa inyo lahat dyan. How are you my dear, yes, Pastor Harrison Pangilinan Adelio. Nice to meet you again. This life is dreaming. Puri ang Panginoon sa tulad dyan sa bandang, yes, San Jose City. Yes, Nueva Ecija. Yes, shout out dyan at God bless Pangilinan Adelio family and of course your family and your ministry and leadership na ginagampanan mo sa destino mo bilang isang pastor. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Yes, please extend my regards to the family at gayon din sa inyong church dyan. Ang kanyang comment, tuloy lang. Yes, palapakan natin ang Panginoon. Tuloy lang tayo. Yes, hallelujah. Oh, what my dear lay minister Leonora Dato ng Dubai. Shuttle with dyan sa Dubai. Yes, mga Pilipinos, win Dubai. At gayon din ang sama-samang tagbatan laban sa COVID-19 tuwing alas 9 ng gabi. Yes, puri ng Panginoon. Yes, God bless Dato family. Yes, lay minister Leonora Dato, puri ng Panginoon. Patuloy kapagpalay ng Panginoong Diyos sa araw-araw at gayon din ang buong pamilya mo. Palapakan natin sa hallelujah. Ang kanyang comment, good morning po Bishop and Ate Jean and Lola Biaya. Another beautiful weekend po. Yes, maraming salamat at gayon din sa inyo lahat dyan. Yes, ang kanyang added comment, I will watch the replay po. Thank you very much. At gayon added comment mo na sa ating kapatid na Joselito de Guzman. Amen at amen. Palapakan po natin ang milyon ng Panginoon. Amen to the Lord of Jesus Christ. At gayon added comment mo na sa ating Lemon Leonor Dato. Bishop, magaling na po si Sister Anody Duking Zarga. Napakabilis daw po ng paggaling niya dahil sa panalangin po. Negative na po siya sa COVID. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy ka na pagpalain, Sister Anody Duking Zarga. Wherever you are, nandyan ka. Pagpalain ng Panginoon ang iyong pamilya. Patuloy gawaran ka ng malusog na pangatawan. Yes. Hallelujah. Yes, mula sa ating kapatid na yes, Anrim Zirk, Espak, yes, bumaliktad, yes, Kaspe, yes, mula dyan, kaanib po ng Pansol Methodist Church, yan sa bandang Pansol Diliman, Quezon City, Manila. Shout out dyan at God bless Kaspe family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Good morning po, God bless everyone. Thank you very much at gayon nila po sa inyo dyan. Yes, added comment pa na sa tibatin na lamit sa Leonardo Dato. Yes, taga Malabon po si Sister Anedy Bishop. Thank you very much for that info. Palakpakan para rin lahat po ng mga taga Malabon. Hallelujah. Yes, mula sa ating kapatid na Anedy Duking Sargam. Yes, mula dyan sa bandang Malabon City, Metro Manila. Puri ng Panginoon. Praise the Lord. Thank you for your presence in this live streaming. Yes, shout out bigyan at God bless you and your family. Yes, Anedy Duking Sarga. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa kanyang tinamo na kagalingan. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay na naman Jehovah Rapha. Yes, great healer ang ating Panginoong Diyos. Ang kanyang comment. Good morning, Sister Leonora Dato, and good morning, Bishop. I just want to thank you. Yes, I just want to thank you po sa inyong powerful prayer, which is I'm quickly healed through your prayers. I'm sorry dahil hindi ako masyadong makatutok sa inyo. Well, it's okay. Purihin natin Panginoong Diyos dahil nasa work po ako at this moment. God bless you, Bishop. And your family, naway nasa magandang pangangatawan kayo lagi. Thank you po so much.
Yes, thank you rin at purihin ang Panginoon. Palapakan natin muli ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Ano ba ang trabaho mo at saan ka ba nagtatrabaho? Yes, purihin ang Panginoon at ganyan ating comment mula sa ating kapatid na Minister Leonor na Dato. Ganon din po si Joel Campos. Yan. Campos Dosan, yes, Compostesan. Purihin ng Panginoong Diyos ang ating pinapanalangin araw-araw. Ng Bulacan, nasa bahay na po at doon na lang nagpapagaling. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Joel Compuestosan. Hallelujah, regards to you and your family. At patuloy ka na pagalingin ng Panginoon in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you so much for that info. Minister Leonardo Dato. Yes, hallelujah. Hindi mo na sa ating kapatid na how are you, my dear Carmelita de Silva Roque? Siya tuloy dyan sa bandang Abukay, Bataan. God bless the Silva family at gayon din ang mga Roque family at gayon din ang mga O'Connor family. Palapaka po natin sila lahat yan. Hallelujah. Ang kanyang comment ay magandang umaga po, Bishop Litangonan and family. Keep safe po. Thank you very much at gayon din po lahat po sa inyo dyan. Magandang buhay, magandang umaga. At mag-ingat po kayo lagi. Hallelujah. Praise the Lord at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, thank you so much sa lahat po ng mga comments at sa lahat pa ng mga paparating na mga comments mula sa mga iba na kung saan ay manonood pagkatapos dito. Yes, at gayon din recognize natin ang bawat isa na kung saan ay hindi man sila nakaroon ng pagkakataon na sila po ay makapag-type ng kanilang comment, pero kasama natin sila sa ating napakahalagang gawain. Nakita ko mukha kaninang kapatid na Tiro Carson na Navarro ng Capital Methodist Church. Ito Balanga Bataan. Shoutout Bigyan at God bless Navarro family. Palapakan po natin siya dyan. At hindi nakikita ko ang mukha ng ating kapatid na Mother Nelda Nunan. Dyan sa Matangin natin sa Amerika. Shoutout Bigyan at God bless Nunan family. Palapakan po natin siya dyan. Nakikita ko rin ang mukha ng ating kapatid na Yes, our my dear, kapatid na Rowena Santiago Borja, ng Marabon City, Metro Manila, sa Dubidyan at God bless Santiago family. At gayon din God bless Borja family. Hallelujah. At gayon din nakikita ko ang mukha ng ating napakasipag na pastor, Reverend Alexander Bacon ng Pilipinas, sa bandang Upper and Lower Dangko ng City Balanga, Bataan. Sa Dubidyan at God bless sa Bacon family, of course, and ministry and leadership. Please extend my regards to your family dyan sa bandang Limay, Batan. Palapakan po natin siya dyan. Hallelujah, praise the Lord. Nakita ko rin ang magka ng ating batid na Brother Ernel, every step, every nation dyan sa bandang USA. Shoutout dyan at God bless you and your family. Palapakan po natin silang lahat dyan. At again din nakikita ko ang magka ng ating kapatid na ang DSE, Reverend Mercedita Grace Valenzuela, Administrative Pastor ng Maria Aurora Methodist Church, Maria Aurora Province at gayon din ng DSE natin ng Maria Aurora District sa ilalim ng Aurora Nueva Ecija Cagayan Valley Regional Conference. Shoutout Bidyan at God bless. Valenzuela family. Palapakan natin. At gayon din naman yung leadership at ministry. Ginagampanan. Hallelujah. Gayon din nakita ko rin ang mukha ng ating kapatid kanina. Ating kapatid na Reverenda Samuel Padolina dyan sa bandang sila po ay mula sa United Methodist Church, retired pastor ng United Methodist Church, Samhor dyan sa bandang Palayan City, Nueva Ecija. Shoutout Bidyan at God bless Padolina family. Palapakan po natin sila lang dyan. Hallelujah, praise the Lord. Again din ang kapatid na Nitz Beaton. How are you, kapatid na Tapan? Hallelujah. Thank you so much for your presence. Kumusta ang development? Nasaan ka na yun? Nasa Manila ka ba? O nandiyan ka na sa bandang Kingdom of Bahrain? Shoutout Bidyan at God bless Beaton family. Palapakan po natin sila lang dyan ang kanyang comment. Happy Blessed Sunday, Bishop. My ride on the ministry. God bless us all always. Amen at amen. Thank you very much. At gayon din po sa inyo lahat yan. Purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Happy Blessed Sunday. At Saturday ngayon, Sunday sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. At praise the Lord. Meaning na tayo po ay talaga naman nire-remind tayo mga kapatid sa Diyos na kung saan ay kung ang araw na ito ay Saturday, bukas ay Sunday na kung saan abala naman ang mga churches sa pananambahan sa loob ng church, pero merong health protocols at gayon din sa mga virtual live streaming na mga pananambahan.
Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos itong paparating na araw po ng linggo bukas. Yes, Sunday bukas. Di ba? Sunday bukas. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. April 18 bukas. And may the Lord continue to bless all divine worship services. At gayon din ang mga ititindig ng Panginoon na tatayo upang magsesermon at sa lahat ng mga sermon at sa lahat ng mga panalangin, basbas at lahat, the Lord will bless. At gayon din lahat ng mananambahan sa darating na bukas. Sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan, yes, new encounter, new experience. Yes, new challenge, new endeavor, new pursuit. New blessing na marireceive mula sa ating Panginoong Diyos. Yes, we lift up sa Panginoon. Yes, Diya si Reverend Marcelita Valenzuela. Yes, shout out bigyan sa bandang Maria Aurora. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord na kanyang comment. God bless you and your family, Bishop. Maraming salamat po sa inyong prayers para sa mga members ng Maria Aurora Methodist Church na naka-home quarantine. Wala po kaming church service bukas dahil po sa sitwasyon. Susunod po kami sa health protocol po. Kagalingan sa lahat ng apektado ng COVID po in the mighty name of Jesus Christ. Yes, we acclaim and we declare for the success of this quarantine. Yes, para sa ganun ay kung saan ay mapabuti ang kalusugan at pangangatawan ng bawat isa sa kanila. Diyan sa bandang Maria Aurora Methodist Church, Panginoon, at gayon din sa lahat pa, Panginoon Diyos, na nakakwarantin saan man dako sa buong mundong ito. Yes, ma-receive nila, Panginoon, ang lubos na kagalingan at kalakasan, good health and wellness, and of course, your financial and spiritual provisions. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Yes, sa ngayon ay ating pong tanggapin ang banal na basbas ng ating Panginoong Diyos. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Yes. At tanggapin natin ang basbas ng Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala. At makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ng Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilan at kapangyarihan. Mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Yes, Amen sa Panginoon. At atin naman batiin natin mga kasama dyan, sabihin natin, peace be with you. At gayon din sabihin natin, oh, I love you with the love of the Lord. Yes, purihin natin Panginoon Diyos at gayon din. Taas natin ang ating kanang kamay, pambansang pagbati sa bawat isa. Tingnan natin eye to eye, face to face ang ating binabati. 1 meter away, physical social distancing. Ilagay natin ang ating kanang kamay tapat ng ating puso. Yes, tayo po ay yumuko sandali at tingnan naman natin eye to eye, face to face ang ating mga binabati. Na nandyan sa bandang kanan natin, nasa kaliwa natin, nasa harapan natin, nasa likod natin, na meron pong kasamang napakasarap at napakatamis na ngiti natin. Yes, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen at amen sa ating Panginoon Diyos. Una naman na tayo po yung umiti. Yes, ngitan mo ang iyong kasama dyan at gayon din tumawa tayo. Hallelujah at amen sa Panginoon. Good for the health, yung smile. Good for the health, yung minsan tumatawa tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos na kung saan ang Ride On Ministry sa oras na ito ng 11 at
10 ng umaga. Yes, pansamantalang nagpapaalam sa bawat isa atin mula episode 418 tungo sa maraming episode na atin pong lalakbayin. Yes, mula Lunes hanggang Sabado alas 9 ng umaga, samantalang araw po ng Linggo alas 10 ng umaga. Hallelujah, and may we enjoy the whole day. And may we enjoy the food being prepared in our respective tables. Yes, nararapat lamang na kung saan ay atin ibalik ang lahat ng papuri at gayon din ng ating pagsaludo sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At babay po sa bawat isa sa atin. Hallelujah at amen sa Panginoon.